Bukod ho dun sa sinampan yung kaso yon, ano pa ho ang mga posibleng kinakaharap nila? Unang-una ho yun sa pag-blacklist sa gobyerno nitong mga kontraktor. Sila ho ba'y tinanggalan na o tatanggalan pa lang na lisensya? Unang-una ho, na-blacklist na po itong mga contractor na ito last Itong week. 5, yung kinasuhan nyo kahapon. Opo, Oho, oho. opo, na-blacklist na po sila. Tapos, pagkakaalam ko po, yung pong mga kumpanya ni Vizcaya, natanggalan na rin po ng lisensya ng pickup yan, last week din. Okay. So, pero hindi pa dyan matatapos, Ivan, no? Unang-una, kailangan maibalik ang pera ng taong bayan. No? So, aparte dito sa mga kasong ito, pinag-aaralan na po natin kung paano po maibabalik itong mga ninakaw nilang pera, no, dito sa mga proyektong ito. At sa mga iba pang proyekto na hahabulin din natin sa mga susunod na linggo. Yung mga taga-DPWH naman po, anong status nila ngayon sa inyong departamento? Opo, yung pong sila Alcantara, Hernandez, Yes, Jose Hernandez. Mendoza, dismissed na po sila, no, sa DPWH. Okay. Yung mga iba naman po, sinimula na po yung process ng dismissal nila sa DPWH. 2 weeks na ho since sinimulan nyo ni Secretary Pangandaman yung pag-review sa National Expenditure Program o NEP ng DPWH for 2026. Ano na ho ang status ito? At paano ho ninyo masisigurong natanggal yung mga siningit o yung mga doble-doble projects dyan? Ongoing pa po tayo ngayon. No? Humingi tayo ng konting extension ng ating deadline ng 2 araw. Sa Lunes po, magsusumiti na tayo. Pero tingin ko po, kahit na limited yung oras, pipilitin po natin sa tulong ni Secretary Mina. Tingin ko magagawa natin yung trabaho natin by Monday. Pero talaga, kasi napakadami nito, napakahaba. Pero pipilitin po natin kung anong talagang magagawa natin para talagang malinis natin itong budget nito. But what we can assure the public ay mas malinis po itong DPWH budget for 2026. Definitely po, definitely po. Marami po tayong mga tatanggalin, marami po tayong mga hindi isasama ayon na rin sa utos ng Pangulo.